You're watching RPN TV. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Mga higala kini si Chris Munlianos, aniya karon ang atuang RPN TV Rodap Balita. Sa uluhan sa itong mga balita, former barangay Kagawad sa barangay San Francisco, Pagadian City, posibleng mag-atubang sa kasong dishonesty o guban pa. DA Regional Director Alama mihatag og katinawan kabahin sa pagtaas sa presyo sa bugas. Samtang Major Samad Gayak nakauhag sa tanang ROTC nga graduates moapil sa organizational meeting o trainings nga ipahigayon alang sa reservist. Mao kato ang uluhan sa mga balita, mopadayon kita pagkahuman sa mga pahinumdum. Alang sa mga katawhan sa lawigan sa Zamboanga del Sur o sa Dakbayan sa Pagadian, akong itunol ang akong mainiton nga pagtimbaya sa pagsaulog sa ika-61 katuig na pagkamugna sa atong kinalanggang lalawigan. Pinaagi sa pagdumala sa atong makugihon o gligdong nga nagserbisyo kanato nga Gobernador Antonio Etzeriles uban sa iyang masaligan nga naglantaw usab sa kaayuhan nga mga opisyal sa Hunta Probinsyal. Akong gipanghinaot nga daghan pangakalambuan ang mudagaya nganhi sa atong probinsya ug Dakbayan uban sa pag-ampo alang sa makanunayong pagsinati sa kahapsay, kalinaw ug kamalipayon sa mga lumulupyo ubos sa paghatag sa grasya sa labaw na makagagahom. Mabuhay ug padayon paglambo sa Buanga del Sur. Narito na ang inyong pagkakataon maging mga sikat na singers. Sali na sa Boses, ang RPN nationwide search para sa mga a cappella duet at trio. Kung kayo ay 15 hanggang 25 taong gulang. Dali, sali na at manalo na 1 milyong halaga ng papremyo at cash. May recording contract pa. Tumawag o magpunta lang sa pinakamalapit na RPN radio station nationwide. Kalipay namo nga ipahibalo sa molupyo sa siyudad sa Pagadian o probinsya sa Zamboanga del Sur nga bukas na ang RPN TV Pagadian. Ang RPN TV Pagadian is a proud partner of the Philippine Information Agency in Information Dissemination. Mao nga amo kamong giawhag nga sundan ang mga programa sa RPN TV Pagadian matag adlaw sa Channel 18. Hinumdumi Channel 18, Don't Sweet Channel. Karon sa detalye sa itong mga balita, ang Department of Agriculture Regional Director, pinagi ni Regional Director Constancio Alama, mihatag og katinawan kabahin sa pagtaas sa presyo sa bugas. Ani ang atong exclusive nga pakikinabi. Unang mulo gayud sa katawhan ning Dakbayan mao ang pagtaas sa presyo sa nagunang palaliton sa merkado publiko, hilabi na ang bugas. Sa pakiginabi kay Regional Director Constancio G. Alama sa Department of Agriculture Region 9, gibutyag niya nga dili mao ang rice shortage ang hinungdan sa pagtaas sa presyo niini. Gani, bisag dili pa panahon sa ting-ani, daghan gihapon og stock nga bugas nga anaa karon sa buhatan sa National Food of Authority. Usa sa hinungdan sa pagmahal sa presyo sa bugas karon, tungod matod pa nagtaas usab ang market input sa nasod. Sunod niini ang kakulangon sa gamit pang-uma ning atong lungsod. Nagtaas ang presyo sa atong bugas, but dili si kayo significant ang pag-increase, 1 or 2 pesos lang. But in terms of shortage, wala tayo shortage. And in fact, doon natin buffer stock na nakastore sa National Food Authority nga mo sustain up to 60 days in case there is calamity. At the same time, doon natin po yung mga na-procure yung mga palay, sa farmers level ng NFA, ng large volume, nga ready for milling. Naka-reserve lang na during lane months, lalo na sa dry season. Kasi peak pa man ngayon. But yung sinasabi nilang rice crisis uli, walang truth yun. Ang hinungdan man yun, anak, kay ang usa is ang atong one sa market nagtaas man sad
Yeah, ikadua, that's why we're going back into organic para ma-lower sa ang cost of production and at the same time ma-sustain ang productivity. Sa laing bahin, giluwatang pamahayag ni Alama nga wala gayoy rice crisis sa dakbayan. Dugang pa niya nga dili gayud kalikayan nga adunay mga kakulian tali sa ubang sektor apan sa paglingkod niya isip bag-ong Regional Director sa Department of Agriculture ning rehiyon, paningkamutan gayud nga dili maapektuhan ang proyektong pang-agrikultura ning lalawigan. O kaning atong mga kuan nga ron, ang programa naka-lodge dito sa mga hard infrastructure. Nga naman, kaning atong post-harvest facilities, pre- and post-harvest facilities. Kaya kung maayo na nato ni, ma-minimize nato ang atong losses, more rice will be saved. Alang sa RPN TV Ronda Balita, Giselle Sanico. Samtang sa laing bahin, si former Barangay Kagawad, Vince Bulawin, sa Barangay San Francisco sa Pagadian City, posibleng magatubang o kaso nga dishonesty o guban pa. Kini ang ipahayag ni Punong Barangay Adriano Django Durano sa exclusive interview sa RPN TV Ronda Balita. Aniya ang atong pakikinabi, kauban ni Barangay Kapitan Django Durano. Okay, kauban na ito karon, no? This juncture, ang ito ang Barangay Kapitan sa Barangay San Francisco, Pagadian City, and the person of Honorable Django Durano. Atong gi-follow up karon kabahin sa status ni former Barangay Kagawad Lemuel Vince Bulawin. Atong i-check mga kaisunan kay daghan nangutanan nato nga mga taga-barangay San Francisco kung unsa nay nahitabo no sa iyang status karon nga voter pa ba siya sa Pagadian dinhi sa Barangay San Francisco o nakahimo na ba siya sa pag-file no sa iyang nga pag-resign as a Barangay Kagawad o Barangay San Francisco. Dinhi karon sa tuwang exclusive interview sa RPN TV Pagadian, aniya karon atong makauban si Honorable Django Durano. Katong imong pangutana, no? Kuan kayo kay nag-send me og message, no? Communication sa atong COMELEC no? Nga si Attorney Dina Sapong. And gitagaan mi niya certification nga si Kagawad Lemuel Bensi Bulawin is no longer a registered voter of Pagadian City. Then, last year, nato'y hungihong may transfer lagi siya. So, diha gid namo diay na hibaw-an nga ang COMELEC register sa Payaw, gitawagan ako si Mr. Judito Martinez na Mr. Lemuel Bensi Bulawin is registered on May 16, 2012, no? Then, na-approve ang iyang ERB last July. So, registered voters na siya sa Payaw. Karon, ang problema kay wala siya mi-resign, no? Kay sa as Kagawad, no? According to DILG, as Kagawad sa barangay kani sa San Francisco. Gani kung mo transfer na ka og registrations to other places, so automatic you have to resign. So the same sa local nga katong pag-anhi ni Halusos dire, so mi-resign siya as mayor sa Dapitan because he already transfer, no, to run as mayor, governor sa Pagadian. So the same as sa local sa barangay nga kung mo adto nagkasalaing barangay or transfer registration, automatic ka mo resign. So si Kagawad Bulawin wala siya mo resign. So from May, he's receiving still honoraria from May to December. May gali sa January sa 2013 among yung i-cut off. I-cut off na mo until now, no? And then nag-file siya og resignation letter last July 2, 2013, no, addressed to the mayor kay Mayor Tata Pulmones. So karon naghimo mig resolution, no, giving an authority to Honorable Punong Barangay ako to file legal action against Lemuel Bensi Bulawin kay may violate ni siya, although kani si Kagawad Bulawin is ako mangyong relative publicly known, pero wa man tahi mahimo kung ang nakasala siya sa balaod, no, walay pabor-pabor. Gani kung ato yung sumahon,
mga almost 60 sessions na. Dugay na magina siya na aul. 60. 60 sessions na siguro, almost 60 sessions. 6-0? Oo, 6-0. Wala na din may appeal since 2011. O niya, mo lagi kay tao ni Mayor Samico, kay dito man siya nakasandig, mo nang wa ginay atin-atin and he is receiving as honoraria without any service rendered. How much per month? 8,009, no? 8,900. So mao na siya ang problema. So naagay niabot ra yung panahon, no, nga nawala ang iyang amo si Mayor Samico karon na butang na gyud nga nahitabuan na gyud nga wa gyud aso makumkum. Migawas na gyud. So karon unsay ni file tag legal action against him kung naabay manubag ba siya, no? Angay ba siyang manubag? Unsa nga sala ang iyang nahimo? According to our lawyer, no, daghan ni siya, murag moabot og 5 kay na dishonesty, graft and corruption. So, mo na siya ang problema karon. Unya July 2 na siya mikuan, so possibly at that date nga dito siya registered, mi-resign na siya. Gikan sa buhatan sa CDC, atong mahinabi usab si Major Sabat Kayak. Nakauhag kini sa tanang ROTC graduates nga moapil sa organizational training alang sa mga reservists. Atong paminahon ang dugang detalye, pinahagi ni Joan Cordero. Giauhag ni Major Samad R. Gayak Jr., Commanding Officer sa 901st Zamboanga del Sur Community Defense Center ang tanang nakagraduar sa Basic ROTC, kanhing miyembro sa CAFGO, nakapailalom sa SBCMT o BCMT nga moapil sa ipahigayong organizational training sa mga reservists dinhi sa probinsya. Sa pakisusi sa RPN TV News Team, nasayran nga ang maong training nakaschedule sa umalabot nga bulan sa Septembre nga pagalangkuban sa pulo ka mga adlaw. Kung pwede magpa-register sila dinhi sa among opisina dinhi sa 901 CDC kay aron ang atong kuta atong mapilapan o masugdan nato ang atong training. Kaning training nga 10 days, pulo ka adlaw pero weekends lang ni, 5 ka weekends. Ang atong subsistence allowance or pagkaon libre kini, natay pundo ani. So after nang makumpleto ang pulo ka adlaw nga training or 5 weekends, aduna tay i-issue sa ilahang uniform, BDA uniform, pareha sa akong gisuot. Gidugang ni Major Gayak nga gikinahanglan nga dili mula pa sa 50 anyos ang pangidaron sa usa ka aplikante ug dili malimot sa pagdala sa ilang enlistment order panahon unya sa ilang aplikasyon. Apan kun wala matod pa sila enlistment order, moadto lamang sila og sayo sa ilang buhatan aron masusi sa mga personahe niini. Samtang sa pikas bahin, namahayag si Major Gayak kabahin sa Reserve Officer Training Course kun ROTC nga pagahimuong mandatory sa tanang estudyante sa kolehiyo. Importante kayo sir na ang ato ang ROTC dapat i-mandatory sa atong mga college students. Even unta kung pwede pa unta sa high school level na naman tayo CET sa una, maibalik po to para in preparation sa ilang training sa ROTC in first year college. Kinahanglan magunin nato kay kung dili natin buhaton ni ang atong mga reservists sa atong probinsya or sa region as a whole or sa Pilipinas, wala na tayo makuhang reservist. Alang sa RPN TV, Ronda Balita, Joan Joy Cordero. Mupadayon kita sa dugang mga balita, pagkahuman lamang sa mga pahinumdum. Walang kayo lamang pala, naniwala.
watch always RPN TV Pagadian. Alang sa mga katawhan sa lawigan sa Zamboanga del Sur o sa dakbayan sa Pagadian, akong itunol ang akong mainiton nga pagtimbaya sa pagsaulog sa ika-61 katuig na pagkamugna sa atong pinalanggang lalawigan. Pinaagi sa pagdumala sa atong makugihon o ligdong nga nagserbisyo kanato nga Gobernador Antonio Etzeriles uban sa iyang masaligan nga naglantaw usab sa kaayuhan nga mga opisyal sa Hunta Probinsyal. Akong gipanghinaot nga daghan pangakalambuan ang mudagaya nganhi sa atong probinsya ug dakbayan uban sa pag-ampo alang sa makanunayong pagsinati sa kahapsay, kalinaw ug kamalipayon sa mga lumulupyo ubos sa paghatag sa grasya sa labaw na makagagahom. Mabuhay ug padayon paglambo sa Zamboanga del Sur. Pastor Pin, napaka sa radyo, napaka sa website, napaka sa TV, o sa inyong ipakita, magkwenta, sikat ka, siguradong malinaw ka. Pagpadayon sa tuwang Ronda Balita dinhi sa RPN TV Pagadian. Samtang mabati usab kita sa Zamboanga, Sibugay. Ang City Population Office nagpahigayon o Population Education Symposium. Atong paminawon ang tugang detalye, pinaagi ni Maricar Kibate. Giauhag ni Rodeta D. Casinias, Population Program Officer 4 sa City Population Office na suportahan sa mga katawhan ang family planning ug ang responsible parenthood. Usa sa mga dagkong accomplishments sa buhatan sa City Population Office ang pagkandak og session ug seminar sa nagkalain-laing barangay diri sa Dakbayan sa Pagadian. Nagkanayon si Mr. Rolando R. Furay, Population Program Worker 2, nga nagmalampuson ang mga nakalabay nga session ug seminar sa mga barangay. In terms of family development session, ginahimo ni siya as invited me sa DSWD. Tawag na siya family development session. Ang mga target beneficiaries ani katong mga 4Ps. Gidugang pa niya nga ang BSPO kun Barangay Service Point Officer mao ang frontliners sa pagkuha og impormasyon. Sila yung frontliners doon sa barangay regarding sa program. For example, gathering data regarding the population, gathering family planning acceptors, lahat ng mga barangays. Sa pagiginabi nato kang Joel M. Bagalando, Admin Assistant 1 sa City Population Office, nga daghang aktibidades ug seminar ang nakaandam karong umaabutay nga bulan. Bali, invited lang mi ana sa katong sa CityLink sa regular nga schedule nila sa ilahang FDS session. Namna sila regular session every month. Dayon invited me din ang among topic ana nga i-discuss may tungod sa responsible parenting, responsible parenthood, and then fertility awareness o family planning. Ug karong Agosto 29, 2013, naipahigayon nga information, education, training ug seminar sa Kagawasan Elementary ang City Population Office. Naghinaot gyapon sila nga suportahan sa mga katawhan ang nasangpit nga seminar ug session sa maong buhatan. Sa ako lang iahog ang tanang mga lumulupyo sa Pagadian City sa pag-support kanunay sa programa sa population ilabi na gyud sa responsible parenthood program. Uban ni ana mao ang family planning nga diin gina-practice sa atong mga magpiayon karong panahon na. Alang sa RPN TV Ronda Balita, Maricar Kibate. Daghang salamat Maricar. Samtang sa bahin, ang CI nakahatag kini og attraction alang sa gusto nga mobisita sa usa ka tourist spot sa nahisgutan nga lugar. Ang CISP member pinagi ni Normal Romeo Toto Kling ni pasigarbo kini sa iyahang giingon nga dunay hot spring sa nahisgutan nga lugar. Sa dugang detalye aniya si Joan Cordero. Joan, ironda na. Ani akita karon diri sa Barangay Silo, CI Zamboanga, Sibugay, din atong makita ilang hot spring.
Gawas sa mga sikat nga mga seafoods nga makita sa probinsya sa Zamboanga, Sibugay, gihatagan karon og pagtagad sa mga local government officials ang pagdevelop sa ilang mga tourist spots. Sa pakikihinabi kang Municipal Councilor Romeo Kling sa lungsod sa CI, Zamboanga, Sibugay, gibutyag niini nga sa 29 ka barangay sa ilang lungsod, bugtong ang barangay Silo lamang ang dunay gasa sa kinaiyahan nga hot spring. Pasigarbo ginako tinuod ang barangay Silo. Kanira may duol pag highway, nindot sad mismo si Gobernador Hofer kaniadto nakakita gid niya ana, niadto gid niya. Ako'y nadungog nga murag na ay hot spring, murag party Alicia, pero to man to sa dagat, layo. So kani ato highway gyud, national highway. Dali kayo. Gitan-aw ni kon ang tubig dili ba kwan dili hugaw o mainom, pero ingon niya mainom. Kami gud nakainom dito. Mo sulayan namo kung inom. Wala epekto. Wala. Samtang sa Pikas Bahin, gibutyag sa konsihal nga nagpadayon sa ilang barangay ang water project nga gidumalahan sa mga madre nga gitawag og Tabang Mindanao. So napagani may mga tuloy nga host dire kay para pod ni sa additional nga tubig dire. Sa ato pa kaning mga host karon ni adinhe mo ni para sa barangay na, para sa barangay. Barangay na siya. Alang sa RPN TV Ronda Balita, Joan Joy Cordero. Daghang salamat, Joan. Samtang sa tuang public market updates, atong paminawon karon si Riza Delovio. Nasinati karon ng kamahal sa lamas, partikular na ang kamatis ug luya nga maoy nagunang isalagol sa mga lutuonon. Kini tungod sa lakat sa panahon nga gasigi ug ulan. Ang kamatis diin atong nahibaluan nga mubunga sa ting-init. Dako gayud ang kantidad sa presyo sa pagtaas niini. Diin mukabat ngadto sa 50 hangtod sa 60 pesos ang matag kilo. Sumala pa ni Elvitario Espadilla, vendor, nga wala sila'y mahimo sa pagtaas sa presyo sa lamas. Gumikan kay hilabihan usab kataas ang pag-angkat nila niini. Buwis nga inyo gikuan sir bayad. Ticket at 5. Igo-igo ra. Makapalit. Oo. Gidugang pausab niya nga ning minus karon ang ilang kita sa pagpamaligya og lamas. Si Espadilla nagkanayon nga igo lamang ang ilang mahalin matag adlaw sa pagbayad sa ticket. Alang sa ilang pwesto ug ang mahibilin niini maoy ilang puhaan sa ilang inadlaw nga panginahanglanon. Alang sa RPN TV Ronda Balita, Riza Lady Delovio. Agosto 23, 2013, alas 5 sa hapon, nagpahigayon sa retrieval operation ang PNP sa Barangay Tenan dito sa lungsod sa Ipil tungod sa pagkawala sa duha ka tawo nga giilang nga sila si Jonard Aristoteles o Gary Bulak, residente sa Barangay Bangkiruhan, Ipil. Wala pa makita ang duha samtang padayon ang investigasyon sa PNP. Matud pa nga nagbaligya kini og mga onamalit o mga scrap metals sa nahisgutan nga lugar. Agosto 23, 2013, usa ka patay nga lawas sa tao nakit-an kini sa Barangay Mate, Titay, Zamboanga, Sibugay. Giilang biktima nga si Crisanto Anaud, 21 anyos, ulitaw taga Freedom Highway, Iloilo City. Ang biktima gituhuan nga nakuryentehan samtang nagpasilong sa usa ka waiting shed nga adunay linya sa kuryente nga grounded tungod sa ulan. Samtang padayon karon ang investigasyon sa kapulisan kabahin sa maong pagkamatay. Agosto 23, 2013, alas 5:05 sa hapon, usa ka stabbing incident kun ang pagpangduba nahitabo kini sa Barangay Balangasan, Pagadian City. Ang biktima giilang nga si Nonito Sandot, 48 anyos, minyo, residente sa Barangay Buena Vista, Pagadian City. Giluba sa iyang igsuon nga si Florencio Sandot, 54, residente sa Purok, Kapalaran, Balangasan, Pagadian City. Ang biktima hubog nga miadto sa balay sa iyang igsuon nga si Ofelia Lamerusa, 44 anyos sa panuig og nagyaw-yaw matud pa sa report og dili maayong mga pulong. Samtang ang suspect nagtanaw og TV. Nasuko og migawas sa balay ang mikuha kini og hunting o kutsilyo og miluba sa biktima nga mo'y hinungdan sa kamatayon. Sa investigasyon sa kapulisan nakuha sa posisyon sa suspect ang 12 inches nga kutsilyo. Nasulod na sa lock-up cell sa PNP ang suspect. Inyong nabati ang kinatibok ang detalye sa ito mga balita dinhi sa RPN TV Pagadian. Kini si Chris Mulianos, daghang salamat sa inyong pagpaminaw o paglantaw.
RPN TV Pagadian would like to say thank you to the following sponsors. Manager Timbal of Buog Cooperative Cable TV, Barangay Captain Boy Katunaw of Munching CI Zamboanga Sibugay, CI Cable TV, Barangay Captain Django Durano of San Francisco, Pagadian City, MCOR Pagadian, Major Samad Gayak Jr., Director of 901st CDC 9th Regional Community Defense Group, Army Reserve Command, Mayor Jonam Lagas of Buog, Zamboanga Sibugay, Vice Mayor Marvin Gaco, Buog, Zamboanga Sibugay, Vice Mayor Gerald Acosta of CI Zamboanga Sibugay, Judeline Lumberyard of Pagadian City, Engineer Ariel Alquitas of Diplahan Cable TV, Office of the Vice President for Academic Affairs, ZSMIT Pagadian City, Ma'am Clara Coligado, Chief Mate Ifiel Lafable of Alta Tierra Napolan, and our website viewers of New York, London, and France.